Shalom Likulam! Ngayong araw nga ay bumisita ang kaibigan ko. Nakita niya kasi ang post ko sa social media na nalulungkot ako. Kaya naman dali-dali itong pumarito. Nabanggit ko nga sa mga nakaraang videos ko na lagi-lagi naming nadadaanan ang baptismal site sa Jordan River. Kaya naman ngayong araw naisipan naming mamasyal doon. Malapit lang ito sa amin pero once ko pa lang ito napapasyalan. Bago nga ako magsimulang magtrabaho noon kila nanay at tatay, dito ako unang dinala at pinasyal ng aking pinsan. Sina nanay at tatay pala ang pangalawa kong amo. Hindi kasi ako pinalad sa unang amo ko. Kaya naman to the rescue ang pinsan ko para maghanap ng bago kong trabaho. Mapalad naman ako dahil nakahanap siya malapit kung saan siya nagtatrabaho. At dito nga malapit ang Jordan River na sinasabi ko. Isa sa biblical site ang tungkol sa Jordan River. At kapag sinabing Jordan River, maraming kwento ang tungkol dito. Pero ang talagang tumatatak sa bawat tao, lalong-lalo na sa mga Kristiyano, ay ang bautismo ni Hesukristo. Kaya naman, ngayong araw ay ipapasyal ko kayo dito sa Yardenit, the baptismal site on the Jordan River. Alam nyo ba na ang Jordan River ay nabanggit sa Biblia ng mahigit 180 beses? Ang Yardenit ay hango sa Hebrew word na Yarden. Ito ang tawag nila sa Jordan River. Ang Yardenit naman ay Little Jordan River. Pagpasok mo nga mula sa entrance, ito ang bubungad sa'yo. Biyernes ng hapon nga pala nung nagpunta kami dito. Kaya timing, walang madaming tao. Kapag kasi nataong may patrip dito, naku sigurado punong-puno ito. Madami na din palang nagbago mula nung huli akong pumunta rito. Dati kasi wala tong cafe and restaurant na ito. Pagpasok mo nga sa entrance ng Jordan River ay ito ang bubungad sa'yo. Ang Yardenit ay matatagpuan sa Kibbutz Kinneret. Kinneret ang Hebrew name ng Sea of Galilee. Sa mga susunod kong video ay sisikapin ko pong maikwento ang tungkol dito. Balik tayo dito sa Jordan River na pinuntahan namin. Ang Jordan River ay umaagos mula sa hilagang bahagi ng bansang Israel. Mula sa taas ng Mount Hermon ay umaagos ito pababa hanggang sa Sea of Galilee. Pagkatagos sa Sea of Galilee, aagos muli ang Jordan River patimog papunta sa Dead Sea malapit sa Jericho. Itong Yardenit Baptismal Site ay matatagpuan sa pampang ng ilog sa may dulong timog bahagi ng Sea of Galilee. Ang eksaktong location kung saan binautismuhan ng pinsan nitong si John the Baptist si Hesukristo ay pinaniniwalaan ng karamihan na matatagpuan sa Bethany beyond Jordan. At idiniklara naman ito ng UNESCO na Archaeological World Heritage Site. Ito ay matatagpuan sa Jordan Valley, hilagang bahagi ng Dead Sea. Sa mga susunod kong videos kung mabibigyan ng pagkakataon ay sisikapin nating mapasyalan ito. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa Yardenit Baptismal Site. Hindi man ito ang pinaniniwalaang eksaktong lokasyon kung saan nabautismohan si Hesukristo, bahagi naman ito ng ilog na sinasabi sa Biblia kung saan naganap ang bautismo. At ito nga ang Jordan River. Ilang beses nga nabanggit sa Biblia ang tungkol sa istoryang ito. Makikita ngang nakasulat sa pader na nakapaligid dito sa site na nakatranslate sa iba't ibang lingwahe ang isa sa mga bersikulo dito. Sabi sa Mark 1:9-11, at nangyari ang mga araw na yaon na nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea at siya'y binautismuhan ni Juan sa Jordan. At karakarakang pag-ahon sa tubig ay nakita niyang biglang nangabuksan ang mga langit at ang espiritu na tulad ng isang kalapati na bumaba sa kanya. At may isang tinig na nagmula sa mga langit, ikaw ang sinisinta kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. Nabanggit din ito sa Matthew 3:13-17. Nang magkagayoy na paroon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismuhan niya. Dadapwat ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang napaparito sa akin. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katwiran. Nang magkagayoy, pinayagan niya siya. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak,
na siya kong lubos na kinalulugdan. Nabanggit din ito sa Luke 3 verse 21 to 22. Nangyari nga nang mabautismuhan ang buong bayan na si Jesus ay binautismuhan naman at nang nanalangin ay nabuksan ang langit. At bumaba sa kanya ang Espiritu Santo na may anyong katawan tulad sa isang kalapati at nanggaling ang isang tinig sa langit, "Ikaw ang sinisinta kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod." Bilang isang Kristiyano, isa sa mga pangarap natin ang makarating dito sa Holy Land. Na yung dating nababasa ko lamang sa Biblia at kinukwento lang ng Sunday School teacher namin sa church, ngayon ay napupuntahan ko na. Isa sa pambihirang pagkakataon na personal kong makita ang bahagi ng Jordan River. Nagkaroon ako ng pagkakataong magtampisaw at makalasap ng sariwang hangin mula dito. Sa totoo lang, OA man ito para sa iba kong sabihin, pero nakakagaan at nakakaibsan pala ito sa mga mabibigat kong pakiramdam. Sa sandali kong pagtampisaw dito ay marami akong naisip at na-realize tungkol sa buhay. Kung ano man yung mga yon ay hindi ko na po maisa-isa. Sa ngayon ay enjoyin ko muna ang pambihirang pagkakataon na ito bago ko ituloy ang aking kwento.